Naisip niyo na rin ba kung ang wishing star ay isang abang star? Don't worry mga kaaha, cause we got you! Dahil ngayong umaga, hindi lang natin aalamin ang sagot sa ating nagbabagang tanong. Magbibigay rin kami ng listahan ng coolest things tungkol sa stars na baka ngayon nyo palang malalaman. Ang mga bituin ay mga nagliliwanag na balls of gas na makikitang tila nagniningning sa kalangitan. Pero, Star Trivia number 1. Stars don't twinkle. una sa ating listahan ay may kinalaman sa pamilyar na nursery rhyme. Alam niyo bang hindi naman pala talaga nagtitwinkle ang mga bituin sa langit? What? Ang twinkling effect ng star ay tinatawag na stellar scintillation na resulta ng atmosphere ng Earth. So parang pag nakita ka ng lampara sa malayo, kahit malaking ilaw sa malayo, tapos pag dinaanan mo yung daliri mo ng ganyan, dinaanan mo siya ng daliri mo, makita mo siyang kukutitap siya, kahit di naman talaga kumukutitap yung lampara. So ganun din yung sa ating atmosphere. Yung mga dust na nasa atmosphere natin, tapos yung mga turbulence na tinatawag o paggalaw, pag-swirl sa ating atmosphere, yung nangyari, kumukutitap yung mga bituin. Pag nasa outer space ka, Star Trivia number 2. Our sun is a dwarf star. Yes mga kaaha, in case you don't know, ang ating haring araw ay isang star. At nabibilang daw ito sa classification na dwarf star. yung classification system kasi natin ngayon, ginawa siya ng mga scientists. Nung nag-aaral sila ng mga stars nung early 20th century, nakita nila na yung ibang mga bituin sobrang laki kumpara sa sun. So tinawag nila itong mga giant stars. Tapos lahat ng stars na hindi giant, dwarf na. Compared sa mga giant o supergiant stars, relatively small daw talaga ang sun. Ang ibang stars, pwede raw maging hundreds or 1,000 times bigger kumpara dito. But Star Trivia number 3. Every star you see in the night sky is bigger and brighter than the sun. Alam niyo ba ang lahat ng stars na makikita sa kalangitan ay mas malaki at mas makinang pa sa araw? Ang primary reason dito ay ang distance nito. Sa layong 93 million miles o 150 million kilometers sa Earth, ang sun na nga ang pinakamalapit na star mula sa atin. Kaya naman mukhang malaki ito sa atin. So yung mga stars malalayo talaga. Sobrang layo nila na hindi natin ginagamit yung kilometers or miles para malaman yung layo nila. Minsan ginagamit natin ang unit na light year. So ang light year, yun yung layo na tinatakbo ng ilaw in 1 year. So yung mga stars, minsan umaabot sila ng hundreds of light years away or even thousands of light years away. So ganun kalayo yung mga stars. Kadalasan, ang stars na nakikita natin sa kalangitan ay yung maliliwanag at malalaki na kayang magpaabot ng kanilang starlight sa Earth kahit na sobrang layo pa nila. But Star Trivia number 4. A red star is cold. A blue star is hot. Alam niyo ba ang kulay ng stars sa kalangitan ay isang clue kung anong temperature nito? May 5 kulay ang stars: blue, white, yellow, orange at red. Yung pinakamalamig na stars ay yung mga reddish stars. Yung pinakamainit na stars ay yung mga bluish na stars. Ang blue star ay naglalabas ng ilaw na may shorter wavelengths, habang ang red star naman ay naglalabas ng ilaw na may mas mahahabang wavelengths. Sinusukat sa Kelvin na may symbol na K ang standard international unit ng thermodynamic temperature, ang temperatura ng mga star. But Star Trivia number 5. You cannot see millions of stars. Hindi tayo makakita ng million stars sa kalangitan tulad ng sinasabi sa mga pelikula o kanta. On a good night, ang isang tao na may very good eyesight ay pwede makakita lang ng 2,000 to 2,500 stars at once. But Star Trivia number 6. Wishing stars are actually not stars. And now, ang sagot sa tanong natin kanina, ang tinatawag na wishing star o shooting star ay hindi mga bituin, kundi mga meteor o small rocks o particles mula sa space na pumapasok sa Earth's atmosphere. Pag nahulog sila sa Earth, kumakaskas sila sa atmosphere ng Earth. Pag kinaskas mo yung kamay mo, iinit, diba? Dahil sa friction. So sila,
Grabe yung pagkaskas nila sa atmosphere. Sobrang umiinit sila. At sa pag-init nila, yun yung lumiliwanag sila. Nakita natin sila nag-glow for a short while. At yun sabi na, uy, may shooting star. Pero sa totoo yun, bato lang sila sa langit na nakukulong. Ang meteors, pwedeng makita anytime of the year. Pero mas madalas daw itong maging visible tuwing may meteor showers na nangyayari kapag dumadaan ng Earth sa debris na naiiwan ng mga comet o asteroid. Amazing talagang pagmasdan ng stars sa kalangitan. At sa patuloy natin pag-aaral sa mga ito, pwedeng mas marami pa tayong madiscover na mga sagot sa ating mga tanong kung paano nagsimula ang sanlibutan. Aha! May nakilala kaming lalaki na minamanilang daw ang pagbubuhat ng naglalakihang troso. At binubuhat niya ang mga ito habang tumatawid sa alambre. Grabe! Nakita niyo ba yan? Ang taas, di ba? Naku, mukhang hindi ko kayang tawirin yan. Mama? Buti pa, kilalanin na muna natin si Boy Alambre. Siya si Edgar Sabado Jr. o mas kilala sa tawag na Boy Alambre. Binansagan siya ganon dahil sa pambihira niyang kakayahan. Mulay sa alambre. Halos naging tambayan na nga ni Edgar ang alambre. Kaya niya rito magbuhat, maghubad at suot ng damit. Maupo. Kumain. At maggitara. Pati na magsiesta. Wow! Aba, feel at home na talaga. Ang pambihirang kakayahan na ito ni Edgar, nagsimula raw nang makapanood siya ng ganito sa kanilang fiesta noong bata pa siya. Unang pinraktis ko po doon sa sampayan ng lola ko. At nung nakita ko to, nagiging libangan ko sa aking sarili at naging iba rin ako sa mga bata doon sa bundok. Proud ako sa aking sarili. Masaya po ako sa aking mga skill na natutunan. Mga kaaha, funambulism o tightrope walking ang tawag sa ginagawa ni Boy Alambre. Ito ang art ng paglalakad sa manipis na wire o kaya lubid. Ang act na ito nangangailangan ng matinding balance, focus, at skill. Ha? Tinatawag na funambulist ang taong gumagawa nito. Ang earliest evidence ng tightrope walking ay mula pa raw sa ancient civilizations sa China, Egypt, Greece, at Italy. Grabe, hirap palang ginagawa ni Boy Alambre Sa ngayon, sa pagmimina at paghahabal-habal, itinatawid ni Boy Alambre ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Pero kung may free time, sa pagbabalanse raw sa makitid na alambre siya makikita. Edgar, andyan ka na pala? Uy, pre! Oo, nandito lang ako. Mula kasi sa paghiga-higa rito, kaya na rin niyang maglakad habang nasa likod ng mga kamay. Nasubukan na rin niyang maglakad sa alambre na may buhat na 2 container na puno ng tubig. O di kaya magsuot pa ng sapatos. Lahat ng ito, nagagawa niya sa taas na 10 feet o lagpas tao na taas nang walang harness. Mahaba-habang oras ang ginugol ni Edgar sa pag-iensayo para ma-perfect ang stunt na ito. Nung una, 3 dangkal, pangalawang araw ko nang pinraktis, itinaas ko na ito. Dahil sa mala circus yung stunt, madalas na rin siyang naiimbitahan sa fiesta. Ang mga reaksyon ng tao ay iba-iba. Mayroong nasayahan sa ginagawa ko at mayroong natatakot. Sa araw na ito, sasampulan pa tayo ni Boy Alambre ng matitindi pang exhibition. Una niyang gagawin ang paglakad sa alambre habang pasan-pasan ang isang mahaba at malaking troso na may bigat na 20 kilos.
Mukhang bilib na bilib ang mga kapitbahay ni Boy Alambre. Hindi pa natinag, nagdagdag pa siya ng isa at naglakad ng nakataligod pa. In total, aabot na raw sa 35 to 40 kilos ang mga buhat na kahoy ni Boy Alambre. Pero kahit dumadagdag pa ito sa timbang ni Edgar, mukhang di pa rin mapatid-patid ang alambre na tinatapakan niya. Ang tibay ng alambre ay dumidepende sa material, diameter at uri ng pagkakagawa nito. Mas makapal na alambre, mas matibay. Ang kapal ng tinatayuan ni Edgar ngayon ay 1.6 mm. Nasusukat ang tibay o tatag ng isang bagay tulad ng alambre sa tensile strength na sinusukat sa megapascals. Sa alambre, ang tensile strength ang pinakamalaking stress na kaya nitong dalhin bago ito maputol. Ang steel wire tulad ng gamit ni Boy Alambre ay may 370 to 460 megapascals. Ang ganitong katibay na wire ay kayang bumuhat ng halos 100 kilo o 2 sako ng bigas. Ang susunod na gagawin ni Boy Alambre, ngayon pa lang daw niya ipapakita on cam. Susubukan niyang tumulay sa alambre na may taas na 20 feet. Kayanin kaya niya ito? Para masiguro ang kaligtasan ni Boy Alambre, maglalagay siya ng harness. May aantabay din ng rescue team. Sa taas ng aakyatin niya ngayon, tatawirin niyang alambre, masyado ng delikado. Ang kanyang mga kabaryo, kanya-kanyang kuhanan ng video. Ilang saglit pa, nagsimula ng tumulay si Boy Alambre. Ang ibang manonood, tila bumagsak ang panga. Pero paano nga kaya nakakabalanse ang isang tao sa ganitong kakitid na wire? Ayon sa eksperto, may kinalaman daw dito ang konsepto ng center of mass. Ang center of mass ay tumutukoy sa point ng katawan ng isang bagay kung saan ito ay maaaring ilarawan bilang stable. Ang posisyon ng center of mass ay napaka-importante para mapanatili ng isang bagay yung kanyang stability. Sa kaso ng ating tightrope walker, masasabi natin na kinakailangan mapanatili niya yung kanyang center of mass directly dun mismo sa rope para hindi siya mahulog sa kanyang paglalakad. Sa huli, tagumpay ang ating bida. Ay, salamat. Sa talent ni Boy Alambre po, believe po ako dahil po wala pong nakagawa dito sa talent po niya dito sa amin. Gusto kong ipakita sa buong mundo na kaya kong ipakita yung talento ko sa mataas na tutuluyan ko. Gusto po namin magpasalamat sa UP Combrodsok Gandingan Awards sa muling pag-recognize sa AHA bilang Most Development Children's Program. Makakaasa kayong more fun learnings ang ihahatid ng Team AHA Amazing Linggo-Linggo.